Hi guys, welcome to the vlogs. Once again, advice for today's sigad lang ang dapat nating i-priority dito sa ibabaw ng mundo. Pangalawa, pamilya natin, trabaho natin, kaibigan natin, huli na po ang ating karelasyon sa buhay. Bakit po? Kapag po ang pinapriority natin ay Diyos Ama na nasa langit, lagi natin sinesentro sa buhay natin at tsak na tsak, maliligtas at matutuwid ang iyong landas. Kapag may Diyos po tayo sa ating pagkatao at lagi natin siya pinapriority sa lahat ng bagay, pagpaplano natin sa buhay, pangarap natin sa buhay, iniisip natin sa buhay, kapag meron tayong pinaplano sa buhay, lagi tayong magdasal lagi sa Kanya. Lahat ng ating dinadalang pinalangin at pangarap sa buhay at plano sa buhay ay lagi natin ibibigay sa ating Diyos Ama at lagi tayong magdasal na gabayan niya tayo sa pang-araw-araw nating buhay dito sa ibabaw ng mundo para nagagabayan niya tayo at napoproteksyonan sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi minsan kapag di tayo nananalig na ng palatay sa Kanya at nagpaplano tayo sa sarili natin, ibig sabihin nagiging makasarili tayo. Hindi natin sinasama ang Diyos sa pagpaplano ng buhay natin, hindi mararang turn tayo, di ba? Lahat ng plano natin, lahat yan ay magkakamali tayo kasi nga hindi natin sinama ang ating Diyos sama sa ating buhay. Kapag nagpaplano po kasi tayo sa ating buhay, dapat sinasama natin ang mahal na Diyos amang buhay na nasa langit. Hindi lang plano ka lang. Ibig sabihin nun, plano sa sarili mo, ay wala kang Diyos sa pagkatao mo, ay hindi uunlad ng buhay mo. Hindi uunlad ng buhay mo. Hindi uunlad ng love life mo. Kailangan lahat yan, love life mo, buhay mo, business mo, pinapangarap mo sa buhay, lahat yan kailangan meron tayong Diyos amang gumagabay sa atin. Hindi sarili mo lang ang iniisip mo. Kaya mararoon turn kay, nagkakamali kay. Kaya nagkakamalas mo lang sa business mo kasi walang Diyos ama dyan sa pagkatao mo, sa business mo, sa love life mo. Kaya dapat, inuuna natin parati pinapriority ang ating Diyos Ama sa lahat ng bagay, oras at panahon. Dapat lagi natin siya kasama. Lahat ng dinadalangin mo, pandalangin mo at pangarap mo sa buhay, dapat nandyan siya, kasama natin siya. Dapat siya ang ating ipapriority sa araw-araw at sa bukas at magpakailanman. Ang ating Diyos Ama lamang dapat ang ating mahalin at sambahan at priority sa ating buhay. Pangalawa na lang ating pamilya at trabaho, kaibigan at syempre huling-huli yung jowa. Syempre ang jowa kasi wala namang tayong assurance na mag-stay sila. So panghuli natin sila. Ganun po yun. Dapat kalambarawan po ang ating Diyos Ama. Yan po. Kaya ikaw, magbago ka na. Magsisisi sa lahat ng mga kasalanan mo sa buhay. Manalig mo ng palataya sa ating Diyos sa mong buhay na nasa langit. Dapat tatagin niya pananalig mo sa buhay para lahat ng mga pinapangarap mo sa buhay ay makamtan mo. At makuha mo to ng may tagumpay at may kasiyahan sa buhay. At kailangan ang Diyos Ama nandyan lagi sa iyong pagkatao. Kaya hanggang dito na lang ang advice. Ingat po tayong lahat. And God bless.